Maligayang pagbabalik sa ating channel, mga kapwa ko taga-subaybay ng kalawakan. Ako ang inyong gabay sa mga misteryo ng buwan at mga bituin. Ngayon, haharapin natin ang isa sa mga pinakamapanlinlang na araw sa kalendaryong lunar. Isang araw kung saan ang isang maling salita ay maaaring magsimula ng sunod-sunod na kamalasan na tatagal ng isang buwan. Ngunit huwag mag-alala dahil narito ako upang bigyan kayo ng mapa para malagpasan ang madilim na kagubatan ng enerhiyang ito at gamitin ang kapangyarihan nito para sa inyong ikabubuti. Ngayon ay ang ikapitong kasim na araw ng buwan. Ito ang panahon ng papaliit na buwan, ang huling yugto bago ang kadiliman ng new moon, kung kailan ang enerhiya ay nasa pinakamababang antas. At upang dagdagan ng hamon, ang buwan ay nasa ilalim ng impluensya ng Libra. Ang Libra ay simbolo ng balanse, pagkakasundo at diplomasya. Ngunit ang enerhiya ng ikaduwing tumutaming na araw ay eksaktong kabaligtaran. Ito ay puno ng tukso, pagmamataas at kaguluhan. Ito ang banggaan ng pagnanais para sa kapayapaan at ng puwersang nag-uudyok sa atin na magsalita ng walang ingat at ipagmalaki ang ating sarili. Ang pangunahing simbolo ng araw na ito ay ang latyan at ang palaka, mga imahe na nagsasabi ng lahat tungkol sa mga panganib na naghihintay. Ngayon, suriin natin ng malalim ang misteryo ng araw na ito. Ang mga simbolo, ang latian at ang palaka ay hindi basta-basta. Ang mga ito ay arketipo ng mga anino sa loob natin. Ang palaka, na may malaking tiyan at malakas na boses, ay sumisimbolo sa huwad na karunungan at pinalaking ego. Ito ang bahagi sa atin na gustong magyabang, manghusga at magmarunong kahit na ang kaalaman ay mababaw lamang. Ito ang tukso na magsalita ng walang laman, na magbigay ng opinyon sa lahat ng bagay, na magdulot ng inggit at pagtatalo. Ang enerhiya nito ay aktibo ngunit mapanira. Itutulak ka nitong mag-aksaya ng iyong hininga at lakas sa mga walang kabuluhang bagay. Ang latihan naman ay ang kapaligiran kung saan nabubuhay ang palaka. Ito ay simbolo ng pagkastagnant, ng emosyonal na putik na humihila sa atin pababa. Kapag tayo ay nagpapadala sa tsismis, sa inggit, sa pagmamataas, para tayong dahan-dahang lumulubog sa isang latian. Ang tubig dito ay hindi umaagos. Ito'y marumi at puno ng mga ilusyon. Ito ang dahilan kung bakit ang araw na ito ay itinuturing na isa sa mga satanik na araw. Hindi dahil sa literal na demonyo, kundi dahil sa mga demonyo sa loob natin na pinapakain ng ating ego. Ang araw na ito ay konektado sa planetang Saturn, ang guro ng karma at disiplina, na nagpapaalala sa atin na bawat aksyon at salita ay may katumbas na bunga. Ang mga kulay na sumasalamin sa enerhiya ngayon ay ang mga kulay ng latian. Malabong berde, maduming dilaw, at kulay abo. Ang mga batong makakatulong sa atin ay ang yellow jade na nagbibigay ng karunungan laban sa panlilinlang at chrysoprase na tumutulong na paghilumi ng puso mula sa inggit at galit. Ang espiritual na mensahe ng araw na ito ay malinaw, manahimik, magmasid. Linisin ang iyong isipan at kapaligiran. Huwag kang magpadala sa ingay ng mundo, lalo na sa ingay ng iyong sariling ego. May isang sinaunang kwento na perpektong naglalarawan sa enerhiya ng araw na ito. Ito ay ang alamat ng palakang sikvak na naninirahan sa isang maliit ngunit payapang latian. Sikvak ay may pinakamalakas na boses sa lahat ng palaka. Tuwing gabi, ang kanyang pagkanta ay nangingibabaw at dahil dito, inakala niya na siya ang hari ng latian. Nagsimula siyang mag-utos sa ibang mga hayop, pintasan ng kanilang mga tahanan, at tawanan ang kanilang mga awit. Ako si Kvak, ang pinakamagaling, lagi niyang sinasabi. Ang ibang mga hayop ay nagsimulang umiwas sa kanya dahil sa kanyang kayabangan. Isang gabi, isang matandang pagong
na tahimik na namumuhay sa ilalim ng isang malaking dahon. Ang lumapit sa kanya, "Kwak," sabi ng pagong sa mahinang boses. "Ang iyong tinig ay malakas, ngunit ito ba ay nagdudulot ng saya o ng takot?" Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa lakas ng boses, kundi sa lalim ng katahimikan kung saan nagmumula ang karunungan. Pinagtawanan lamang ni Kvak ang pagong. "Matanda ka na at mahina. Ano ang alam mo sa kapangyarihan?" Kinabukasan, isang malaking ahas ang dumating sa latian na akit ng malakas na boses ni Kvak. Ang ibang hayop, dahil sa kanilang pag-iingat, ay nakapagtago. Ngunit si Kvak, sa kanyang pagmamalaki, ay patuloy na kumanta ng mas malakas, iniisip na mapapasunod niya ang ahas. Sa isang iglap, siya ay sinakmal nito. Habang siya ay nasa bibig ng ahas, naunawaan niya ang sinabi ng matandang pagong. Ang kanyang kayabangan ang naging sanhi ng kanyang kapahamakan. Ang kwentong ito ay isang paalala. Sa araw na ito, ang pagpapakumbaba at katahimikan ang iyong pinakamalaking proteksyon. Ang universo ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga senyales. At sa araw na ito, ang mga mensahe ay mas malinaw ngunit mas mapanlin lang. Narito ang ilang mga palatandaan na dapat mong bantayan. Kung makarinig ka ng tsismis tungkol sa isang tao, ito ay babala na huwag kang makisali dahil ikaw ang susunod na pag-uusapan. Kung may biglang masira sa iyong kasuotan tulad ng isang botones, ito ay senyales na ang isang pangako na binitiwan mo o binitiwan sa iyo ay maaaring masira. Ang makakita ng dalawang taong nag-aaway ay isang paalala na lumayo sa anumang uri ng komprontasyon. Kung makatanggap ka ng isang papuri na tila hindi taus-puso, ito ay isang pagsubok sa iyong kahinaan sa vanity. Huwag itong paniwalaan. Kung hindi sinasadyang makatapon ka ng tubig, ito'y simbolo ng pag-aaksaya ng iyong vital energy. Maghinay-hinay ka sa iyong mga gawain. Ang makakita ng stagnant na tubig tulad ng sa isang kanal or puddle ay isang pisikal na representasyon ng enerhiya ng araw. Iwasan mo ito. At kung may biglang manghingi ng pabor na tila hindi makatwiran, matutong tumanggi ng may paggalang. Ang mga panaginip sa gabing ito ay madalas na isang salamin ng ating mga anino. Ang mga ito ay puno ng mga ilusyon, mga hindi totoong imahe, at mga sitwasyon na nagpapakita ng ating mga takot at pagmamataas. Huwag mong seryosohin ang mga ito bilang isang hula. Sa halip, ituring mo itong isang diagnosis. Kung nanaginip ka na ikaw ay hinahabol, tanungin mo ang iyong sarili, anong bahagi ng aking sarili ang aking tinatakbuhan? Kung nanaginip ka na ikaw ay mayaman at makapangyarihan, ito ay isang babala laban sa iyong lumalaking ego. Ang mga panaginip na ito ay hindi nagkakatotoo sa literal na paraan, ngunit nagsisiwalat sila ng mga aspeto ng iyong pagkatao na nangangailangan ng paglilinis. Ang mga taong ipinanganak sa ika-20 na araw ng buwan ay may dalang komplikadong tadhana. Sila ay matatalino, may malakas na intuisyon, at madalas na may kakayahang makita ang kahinaan ng iba. Gayunpaman, ang kanilang pinakamalaking laban ay sa kanilang sarili. Sila ay patuloy na nakikipagbuno sa pagmamataas, sa tukso na gamitin ang kanilang kaalaman para sa pansariling kapakanan at sa hilig na magsalita ng labis. Ang kanilang misyon sa buhay ay matutunan ang pagpapakumbaba. Kung magtatagumpay sila, maaari silang maging mga dakilang guro, healer o tagapayo. Ngunit kung sila ay magpapadala sa kanilang anino, maaari silang maging mapanlinlang at mapanira, kapwa sa kanilang sarili at sa iba. Ngayon, tingnan natin kung paano naapektuhan ng enerhiyang ito ang iba't ibang aspeto ng ating buhay. Sa pag-ibig at relasyon, ito ay isang mapanganib na araw. Mataas ang posibilidad ng mga pag-aaway na nag-uugat sa maliliit na bagay, selos
at pagdududa. Ang pagnanais ng buwan sa Libra para sa pagkakasundo ay mabibigo dahil sa provokatibong enerhiya ng ika-22 na araw. Ang pinakamainam na gawin ay iwasan ang mga seryosong usapan. Sa halip, maglaan ng oras sa tahimik na pag-unawa o gumawa ng mga bagay ng magkasama ng hindi gaanong nagsasalita. Sa karera at pananalapi, ito ay araw ng pag-iingat. Huwag magsimula ng mga bagong proyekto. Huwag pumasok sa mga negosasyon at iwasan ng anumang uri ng pamumuhunan. Ang panganib ng panloloko ay napakataas. Ang mga salita ay maaaring gamitin laban sa iyo. Manatili sa mga regular na gawain na alam mo na. Ito rin ay isang masamang araw para magpautang o mangutang ng pera dahil malamang na magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan sa hinaharap. Para sa kalusugan at kagandahan, ang ating enerhiya ay mababa. Ito ang perpektong araw para sa pag-aayuno o pagkain ng napakagaan lamang. Ang sistema ng panunaw ay sensitibo at mataas ang panganib ng food poisoning. Ang mga bahagi ng katawan na pinakaapektado ngayon dahil sa impluensya ng Libra ay ang balakang, bato at pantog. Uminom ng maraming malinis na tubig para tulungan ang iyong bato na maglinis. Iwasan ang mga mabibigat na ehersisyo. Mas mabuti ang yoga or stretching. At isang mahalagang paalala, iwasan ang pagpapagupit ng buhok o anumang beauty procedures ngayon dahil ito ay katumbas ng pag-aaksaya ng iyong vital energy. Sa espiritual na pag-unlad, sa kabila ng pagiging mapanganib, ang araw na ito ay may malaking potensyal. Ito ang perpektong pagkakataon para harapin ang iyong ego. Ito ay araw para sa paglilinis, pagpapatawad sa sarili, at pag-alis ng mga emosyonal na basura. Ang katahimikan ang iyong pinakamabisang kasangkapan ngayon upang matulungan kang gamitin ang enerhiya ng araw na ito ng tama. Narito ang ilang mga praktikal na gawain. Una, ang ritual ng katahimikan. Ang layunin nito ay i-conserve ang iyong enerhiya at iwasan ang mga salitang maaaring pagsisihan. Maglaan ng kahit isang oras sa iyong araw kung saan ikaw ay mananahimik. Walang salita, walang text, walang social media. Obserbahan mo lang ang iyong isipan, makikita mo kung gaano karaming hindi kinakailangang ingay ang nasa loob mo. Pangalawa, ang meditasyon ng paglilinis ng latian. Umupo sa isang tahimik na lugar, ipikit ang iyong mga mata. Isipin mo ang isang bahagi ng iyong kaluluwa na parang isang madilim at mabahong latian. Ito ang iyong mga takot, galit at inggit. Ngayon, isipin mo ang isang malakas na agos ng malinaw at dalisay na tubig na dumadaloy sa latian na ito. Tinatangay ang lahat ng dumi, lahat ng putik, hanggang sa ang tubig ay maging kasing linaw ng kristal. Damhin mo ang gaan sa iyong kalooban. Gawin ito sa loob ng 10 minuto. Pangatlo, ang pagsasanay sa pagpapakumbaba. Kumuha ng papel at isulat ang mga bagay na ipinagmamalaki mo. Pagkatapos, sa tabi ng bawat isa, isulat kung paano mo ito nakuha sa tulong ng iba o ng mas mataas na kapangyarihan. Ito ay isang ehersisyo upang kilalanin na hindi lahat ay galing sa sarili nating galing. Pagkatapos, maaari mong ulit-ulitin ang affirmation na ito. Pinapakawalan ko ang aking pagmamataas. Tinatanggap ko ang karunungan ng pagpapakumbaba. Sa pagkain, piliin ang mga pagkaing magaan at madaling tunawin, mga gulay, prutas at grains. Ang pinakamainam ay mga sopas o steamed vegetables. Uminom ng herbal tea. Iwasan ng karne, alak, asukal at mga pagkaing artipisyal. Tandaan, kung ano ang iyong kinakain ay nakakaapekto sa iyong enerhiya at sa araw na ito, kailangan nating panatilihing malinis ang ating templo. At ngayon, ang pinakamahalagang bahagi, ang mga bagay na hindi dapat gawin. Ito ang iyong proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Una, bawal magyabang at magsalita ng walang kabuluhan.
Ang bawat salitang walang laman ay nag-aaksaya ng iyong lakas. Pangalawa, bawal makipagtismis o makinig dito. Ito ay pagkalat ng lason. Pangatlo, iwasan ang malalaking pagtitipon at maingay na lugar. Ang enerhiya dito ay magulo at maaaring humigop ng iyong lakas. Pang-apat, huwag magsimula ng anumang bago, relasyon, trabaho, o proyekto. Ang pundasyon ay magiging marupok. Panglima, huwag gumawa ng mahahalagang desisyon sa pananalapi. Huwag bumili ng mamahaling bagay. Ang iyong paghuhusga ay maaaring maulapan. Pang-anim, huwag magpautang o manghiram ng pera o gamit. Ito ay magiging sanhi ng alitan. Pang-pito, huwag kang titingin sa salamin ng masyadong matagal. Sa araw na ito, ang salamin ay maaaring magpalaki ng ating vanity at self-criticism. Pangwalo, huwag kang mangako. Mahirap tuparin ang mga pangakong binitiwan sa araw na ito. Pangsyam, iwasan ang konfrontasyon sa lahat ng paraan. Manahimik ka na lang kahit tama ka. At panghuli, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Magpahinga. Ang araw na ito ay para sa pagbawi ng lakas, hindi sa pag-aksaya nito. Tandaan, mga kaibigan, ang bawat araw sa kalendaryong lunar, kahit ang pinakamadilim, ay may dalang aral at oportunidad. Ang ika-26 na araw ng buwan ay hindi araw para katakutan, kundi araw para sa malalim na paglilinis ng sarili. Gamitin ang enerhiya nito upang putulin ang mga tanikala ng ego at palayain ang iyong tunay na sarili. Manatili sa katahimikan, maging mapagmasid, at hayaang ang karunungan ng pagpapakumbaba ang maging iyong gabay. Hanggang sa ating susunod na pagkikita, naway ang liwanag ng mga bituin ay laging tumanglaw sa inyong landas